Welcome back sa Tagalog Movie Recap, isa na namang horror, action, zombie thriller movie, ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Ang pelikula ay tungkol sa isang uri ng bakuna na galing sa gobyerno ay nagdulot ng malawakang zombie outbreak. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Chase na lumalaban para sa kanyang buhay laban sa napakalaking grupo ng zombie. Nakatakas siya sa isang eskinita sa pamamagitan ng paglock ng isang metal na gate sa likuran niya. Gayunpaman, natagpuan siya ng isang payaso na zombie at isang pulis na zombie. Binato ni Chase ang pulis gamit ang basurahan. Binunot ng pulis ang kanyang baril at walang pakundangang pinaputukan si Chase, ngunit hindi ito nataman. Hinagisa ni Chase ang pulis gamit ang isang metal fan blade, at tumama ito sa kanyang bungo. Ngunit wala itong nagawa para pigilan ang pulis. Ibinagsak niya si Chase sa pader, ngunit sa kabutihang palad, kinuha ni Chase ang kanyang baril at binaril siya. Gayunpaman, naroon pa rin ang payaso. Itinulak niya si Chase sa lupa, at sinubukang kagatin ito. Bumigay din ang gate, at nakapasok ang kawan ng mga zombie. Nagbalik tanaw ang pelikula sa nakalipas na 3 araw. Isang viral zombie outbreak ang sumiklab sa bayan na nagngangalang East Mission. Nagtayo ang mga awtoridad ng isang quarantine zone, at patuloy ang mga evacuation. Si Chase ay isang reporter para sa isang digital magazine, at pumunta siya sa bayan kasama ang kanyang camerawoman na si Jordan, upang ibalita ang patuloy na pagsiklab. Hindi nag-aksaya ng oras si Chase, at agad na nagsimulang mag-ulat. Nagkomento siya na walang mga bus o supply sa sinasabing evacuation center, na pinapatakbo ng mga awtoridad. Bukod pa rito, ang bayan ay isang komunidad ng mga nakaligtas sa mga nakaraang pagsiklab, na nahawaan na. Umaasa sila sa bakuna laban sa zombie upang manatiling tao. Napansin ni Chase ang isang babae na nagngangalang Crystal, na nakatayo malapit sa bakod. Dahil kaakit-akit siya, nilapitan siya ni Chase para sa isang panayam, sa pag-aakalang magiging viral ito. Gayunpaman, hindi interesado si Crystal kay Chase, o sa pagiging tampok niya sa kanyang segment, palihim na kinuna ni Chase ng video ang loob ng mga tent ng bakuna, kahit hindi sang-ayon si Jordan. Nanatili siya at pinanood ang isang lalaking biglang natamba at nagkaroon ng seizure. Kinunan niya ng video ang lalaki habang ito ay nagiging zombie. Samantala, sa loob ng tent, tinurak ng isang doktor ang bakuna sa isang taong may impeksyon. Ngunit bigla rin itong naging zombie. Samuka siya ng dugo, at ang ilan dito ay napunta sa damit ni Chase. Parami ng parami ang mga pasyente sa loob ng tent na naging zombie. Nagkagulo rin ang mga bagay sa labas, dahil parami ng paraming zombie ang napunta. Tumakas si Jordan mula sa evacuation center, at sinubukang hanapin si Chase. Sumakay siya sa kotse, at siniko ang isang zombie sa mukha. Nagmaneho siya palayo nang makalabas si Chase ng tent. Sumigaw siya kay Jordan, ngunit napakalayo na nito. Nakita niya si Crystal na nilalabanan ng isang zombie, at lumapit sa kanya. Magkasama silang tumalon pababa sa kalye sa ibaba. Samantala, sina Crystal at Chase ay bumagsak sa lupa, tumatakbo. Hinahabol ng ilang zombie sa kanilang likuran. Pinalo ni Chase ang zombie gamit ang isang metal na karatula sa kalsada. Samantala, nakita ni Crystal ang isang kotse na nakaparada sa kalye. Bukod dito, isang babae ang nagdadalamhati sa batang anak na napilitan niyang patayin, dahil ito ay naging zombie. Ang babae ay nasa estado ng pagkabigla pa rin at natarante si Crystal na tinanong siya kung nasaan ang kanyang mga susi. Naabutan sila ni Chase, kasama ang ilan pang mga zombie na sumusunod sa kanya. Nagawa nilang may ahon ng ina mula sa kanyang pagkataranta at sumakay silang lahat sa kotse. Tinanong ni Chase ang ina kung umiinom ba ng bakuna laban sa zombie ang kanyang anak. Sumagot siya na walang palya niya itong iniinom araw-araw. Pinatitibay nito ang teorya ni Chase na ang bakuna laban sa zombie na pumipigil sa mga nahawaan na bumalik sa dati ay hindi na gumagana. Tinawagan niya ang reporter sa studio, at inalok sa kanya ang kanyang nakakagulat na kwento kapalit ng pag-feature sa kanya ng live, at pagbanggit sa online outlet na kanyang pinagtatrabahuhan. Sumang-ayon ang reporter, at kinapanayam niya si Chase sa ere. Pagkatapos, isang zombie ang bumangga sa plate glass window ng kanilang kotse.
Ito ang naging dahilan upang bumangga ang kotse sa isang poste. Agad na tumakbo palabas ng kotse si Crystal, at pumasok sa isang kalapit na pawnshop, habang dumagsa ang mga zombie. Samantala, kinaladkad ni Chase ang inapalabas ng sasakyan, at kinatok ang pinto ng pawnshop para pakiusapan si Crystal na papasukin sila. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, pumayag siya at binuksan ang pinto. Nakarating si Jordan sa hangganan ng bayan, kung saan naglagay ang mga awtoridad ng checkpoint at pader. Pinapasok siya sa pader, bago pa man inutusan ng kanilang mga nakatataas ang mga sundalong nakatalaga sa checkpoint na huwag papasukin ng sinuman, dahil maaaring nakakalat ang virus. Ilang minuto ang lumipas, isang pamilya ang tumatakbo papunta sa pader, nagmamakaawa na papasukin sila, dahil hinahabol sila ng mga zombie. Binalaan sila ng mga sundalo na umalis, kung hindi ay babarilin nila. Desperado na ang pamilya at hinihiling pa rin na papasukin sila, kaya binaril sila ng mga sundalo. Gulat na gulat si Jordan habang inaamin niya ang lahat ng ito. Nakagalaw lamang siya nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Si Chase ang tumatawag sa kanya. Inakusahan siya nito na iniwan siya, ngunit nangatwiran siya na hindi niya ito nakita kanina. Habang umiiyak, sinabi sa kanya ni Jordan na binabaril nila ang mga tao sa hangganan ng bayan. Nang gabing yun, nagising si Chase dahil sa isang tunog ng beep. Nakita niya si Crystal na nag-iiniksyon ng bakuna laban sa zombie sa braso nito, na nagpapakita na matagal na itong nahawaan, at umaasa sa bakuna upang manatiling tao. Ngunit epektibo ang bakuna, at hindi ito naging zombie. Nagtama ang kanilang mga mata, at laking gulat ni Chase. Hindi siya umimik at naglakad na lang palayo. Dumating ang militar sa checkpoint. Nagsagawa ng press conference ang general, at inanunsyo na sisimulan nilang bombahin ang buong bayan sa loob ng 2 araw. Sa wakas ay hinarap ni Chase si Crystal tungkol sa kanyang kalusugan. Inamin niya na hindi siya kumukuha ng bakuna mula sa mga klinika, kundi mula sa isang mapagkakatiwalaang dealer. Gayunpaman, isa na lang ang natitira niyang bakuna. Lumabas sa TV sa loob ng tindahan ang anunsyo ng general, at nalaman nilang malapit ng bombahin ng militar ang bayan. Isang grupo ng mga marahas na may tattoo ang pumasok sa pawnshop para magnakaw. Nagtago sina Chase at ang iba pa. Tinutukan ni Crystal ng baril ang leader, at sinabihan siyang umalis. Sumunod siya. Siya at ang kanyang mga kapwa magnanakaw ay lumabas sa pangunahing kalsada. May mag-asawang lumapit sa kanya para humingi ng tulong, ngunit hiniling niya na bayaran nila siya ng pera para sa ligtas na paglalakbay. Walang pera ang lalaki, kaya pinatay siya ng pinuno. Tumakas ang babae, at kinain ng mga zombie. Pagbalik sa pawnshop, sinubukan ni Chase na kumbinsihin si Crystal na humarap sa kamera, para malaman ng mundo na epektibo ang mga bakuna, ngunit ayaw niya. Sa huli, lumabas sila ng babae para gumawa ng sarili nilang paraan. Tinawagan ni Chase si Jordan, at hiniling dito na maghanap ng bakuna laban sa zombie. Nakasalubong ni Crystal at ng babae ang isang grupo ng mga zombie. Lumabas si Chase mula sa tindahan, hawak ang isang chainsaw na ginamit niya para tadtarin ang mga zombie, para makatakas sina Crystal at ang babae. Gayunpaman, parami ng parami ang mga zombie na sumusugod sa kanya. Tumakbo siya sa loob ng isang school bus, ngunit mayroon ding mga zombie sa loob. Umakyat siya sa bubong, at tumakas sa isang eskinita. Nilock niya ang gate sa likuran niya, para maiwasan ang pagsunod ng grupo. Ito ang parehong eksena na ipinakita sa simula ng pelikula. Hinarap niya ang pulis, at pagkatapos ay itinulak siya ng zombie clown sa lupa. Mabuti na lang at nailigtas ni Crystal at ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbangga ng kotse sa payaso, at napugot ang ulo nito. Humingi si Jordan sa doktor ng ilang bakuna. Narinig ito ng general, at ikinwento ni Jordan ang teorya ni Chase na walang ganitong uri ng bakuna. May nakita si Jordan na sulat na nakadikit sa windshield niya, na naglalaman ng address ng isang pasilidad ng imbakan para sa mga bakuna. Ipinapalagay niya na ang doktor ang nagbigay nito. Nakarating sila sa bodega. Sa loob ay may mga bundok ng kahon. Mayroon ding isang zombie security guard na nakagapo sa lupa. Natagpuan nila ang mga bakuna, ngunit galing ang mga ito sa parehong batch na ibinigay sa mga pasyente sa evacuation center, kaya hindi magagamit ni Crystal ang mga ito. Binago ni Chase ang plano, at nagpa siya na kailangan nilang ipaalam sa mundo ang tungkol sa sabuatan, upang maiwasan nila ang pagbomba sa bayan. Samantala, nakarinig ang babae ng mga ingay sa pasilyo,
at nakita ang isang sirang teddy bear na nakahiga sa sahig. Natagpuan niya ang silid kung saan nanggagaling ang tunog, at nakita ang isang batang babaeng zombie sa loob. Inakala ng babae na siya ang kanyang anak, at hinayaan niyang yakapin siya ng bata. Namatay ang babae nang kagatin siya ng bata, at mas maraming zombie ang dumating upang magpakabusog sa kanyang katawan. Pumayag si Crystal na kunan ng video si Chase. Nagsisimula na siyang maging zombie, at sinubukan niyang iturok ang bakunang inisyo ng gobyerno sa kanyang braso. Hindi ito gumana, tulad ng sinabi ni Chase. Pagkatapos ay tinurak niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang natitirang personal na supply, at tinulungan siya ni Chase. Ngunit nakita sila ng mga zombie, at kinailangan nilang tumakas. Ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa loob ng isang silid. Dahil nakulong sila, sa wakas ay ibinahagi ni Crystal ang kanyang kwento ng buhay kay Chase. Nakagat siya 5 taon na ang nakalilipas, at ginagamit ang bakuna upang manatiling tao. Gayunpaman, iniwasan siya dahil sa impeksyon. Natanggal siya sa trabaho, at iniwan pa siya ng kanyang kasintahan, dahil sa matinding paghihirap ng pakikitungo sa kanya ng ibang tao, nagtago siya at hindi kailanman hinayaan ang sarili na maging malapit sa kahit kanino. Samantala, dumating sa bodega ang grupo ng mga tulisan mula kanina. Lumalabas na ginagamit nila ang bodega bilang kanilang punong himpilan, at ginamit nila ang silid na pinasukan ng babae, para ikulong ang mga zombie sa loob. Natuklasan ng pinuno sina Chase at Crystal. Pinatulog niya si Chase, at isinama si Crystal. Itinali ng mga lalaki si Chase sa manibela ng forklift, at hinayaan nilang salakayin siya ng zombie. Isang zombie na may nakasaksak na kutsilyo sa kanyang likod ang lumapit kay Chase, at ginamit niya ang kutsilyo upang hiwain ang mga lubid na nagbubuklod sa kanyang mga kamay. Isa pang zombie ang bumangga sa isang kalapit na tangke ng gasolina, na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay ng lalaking nagbabantay kay Chase. Samantala, nahuli ng leader si Crystal sa kanyang opisina. Isiniwalat niya na pumasok siya sa loob ng bayan nang may tayo na ang quarantine wall, para makapaghari siya sa kaguluhan ng pagsiklab. Sinubukan siyang atakihin ni Crystal, ngunit natalo niya ito, kinagat niya ito, at masayang ipinakita ang kanyang kagat na parang zombie. Napagtanto ng pinuno na nahawaan na siya ngayon, habang tumatakas si Crystal mula sa opisina. Nakasalubong niya si Chase, ngunit naabutan sila ng leader. Nagawa nilang ipagtanggol siya, at lumitaw ang ina, na ngayon ay isang zombie, at kinagat ang leeg ng leader. Dumating sina Chase at Crystal sa quarantine wall sakay ng motorsiklo. Gayunpaman, lumitaw ang leader kasama ang isang grupo ng mga zombie. Nagtago sina Chase at Crystal habang binabaril ng mga sundalo ang leader at ang grupo ng zombie. Kumuha sila ng ilang armas at nilabanan ang lalaki. Gayunpaman, naaga ng atensyon ni Chase ang atensyon ng ilang zombie, at nasakal ng lalaki si Crystal. Ibinagsak niya si Chase sa lupa, at ibinato ang ulo ni Crystal sa isang kalapit na kotse. Pagkatapos ay inihagis ng lalaki ang isang bomba na nakakabit sa isang palakol sa pader, na may balak na sumabog ito at mapatay ang mga tao sa loob. Tumakbo si Chase para kunin ang bomba. Sa sandaling yun, ang lalaki ay nagsimulang maging isang zombie, at hinampas siya ni Crystal gamit ang isang chainsaw. Ibinalik ni Chase ang bomba sa lalaki, at nabuwal siya nito. Sumabog ang bomba at tanging ang lalaki lamang ang napatay. Sina Chase at Crystal ay pinapasok sa checkpoint. Si Crystal ay tinurukan ng microchip, gayon din ang karamihan sa mga tao sa lungsod. Binuksan ni Chase ang kanyang telepono, at natuklasan na maraming mensahe ang iniwan sa kanya ni Jordan. Ipinahayag ng reporter na panatag na ang bansa, dahil alam niyang ligtas sila dahil sa microchip program ng militar. Hindi sumang-ayon ang journalist, at sinabi niya sa kanya na naroon pa rin ang zombie virus, nag-aabang lang. Tinawagan ni Chase ang telepono ni Jordan, at natuklasan ito sa loob ng vending machine ng dyaryo. Pinanood niya ang video na iniwan sa kanya ni Jordan, at napagtanto niyang ang sabwatan ay hindi ang inaakala nila. Nagtapos ang pelikula sa panunood nina Chase at Crystal habang binobomba ng mga eroplanong militar ang buong bayan. Salamat sa panunood.